Magandang umaga mga learners. Sa araw na ito ay nawalan tayo ng pasok. Pero still, i-orient ko pa rin kayo patungkol dito sa ating mangyayaring reporting. Kung mapapansin ninyo, pinagsama ko dito kasi yung morning and afternoon session. Parehas lang naman tayo ng ginagawa. Sa morning session, nagbunutan. At sa afternoon session, nagbunutan din. At kung makikita ninyo dito sa report sequence, ito yung lumabas na pagkakasunod-sunod ninyo. Sa morning session, LS4, Life and Career Skills, Group 7 ang mauuna. Group 4 ang kasunod, and then Group 6. Group 3, Group 5, Group 1, and then Group 2. Yun yung pagkakasunod-sunod. And then sa afternoon naman, LS4 pa rin, is still Group 7 ang mauuna, Group 2, Group 4, Group 6, Group 5, Group 3, Group 1. Nakadepende yan sa pagkakasunod-sunod ninyo nung nagbunutan. Ito naman, sa LS5, ibaba ko lang ng konti, yung pa rin yung report sequence, ay understanding the self and the society. Dito, binaliktad ko lang naman. Mapapansin nyo naman na yung 2 napunta sa unahan. So, inverted lang yan. Yan ang magiging pagkakasunod-sunod ng report naman sa LS5. Ang mauuna sa LS5 ay Group 2 sa morning session. Group 2, Group 1, Group 5, Group 3, Group 6, Group 4, Group 7. Mahuhuli na ang Group 7 dahil nauna na sila dito sa LS4. Ganoon din sa afternoon session. Mauuna na ang Group 1. Then sumunod ang Group 3, Group 5, Group 6, Group 7, Group 4, Group 2, and Group 7. Group 7 ang mahuhuli dahil sila ang nauna dito sa LS4. Binaliktad lang yan. Yan yung sequence. Ngayon, sa schedule natin ng reporting, ito yan. Wednesday, dapat na darating ay reporting tayo. Pero hindi na muna natin yun gagawin. Sa Wednesday, ulitin ko, announcement ito. Sa Wednesday ay yung Monday subjects natin ay ililipat natin. So, ibig sabihin, sa Wednesday, LS1, English and Filipino, saka LS3 ang ating, LS3 na math ang ating i-discuss. Yung reporting ay mapupunta na next week. So, ibig sabihin, hahaba ang inyong reporting preparation. Ngayon, sa morning class, tingnan natin kung sino yung mga magre-report sa LS4 and LS5. Sa LS4, morning class, Group 7 ang mauuna. At ang Group 7, ang re-report nila ay Lesson 1. Ayun na, nakalagay naman dyan. Ito yung Lesson 1, no? Kung ano yung nakalagay sa inyong grupo, yun ang inyong i-report. At isinend ko na sa inyo yung file, Lessons 1 to 3. Nandun na yon. Yun nga lang, ulitin ko uli mamaya na isend sa inyo. Ngayon, after ng Group 7, Group 4. Sa Group 4, Lesson 2. Siyempre, kasunod ng Lesson 1, Lesson 2. Common sense. Group 6, siyempre, Lesson 3. Ngayon, sa morning class pa rin, tignan natin itong sa LS5. Sa LS5, mauuna na ngayon dito ang Group 2. Napansin ba ninyo? O, Group 2 ang mauuna dito, o ang magre-report dito ng Lesson 1. Para sa LS5 yan. Sa understanding the self and the society. Kasi sinunod lang natin to, yung sequence. Ito, 2, 1, 5. Sinunod lang natin yan. Kung titignan nyo dito, 2, 1, 5. Lesson 1, ang Group 2. Lesson 2, ang Group 1. And Lesson 3, ang Group 5. Yan ang gagawin ninyo na sequence. Yan yung magiging sequence. Tapos ngayon, tanong ng tanong itong mga Group 3. Nasa gitna kasi sila, nasa middle, ayan no, Group 3. Kasi nakikita nila tong Group 215 saka 647 o yung 746 na yan na nagre-report o may reporting. Yung pong gitna ay wala pa. Kahit po dito sa panghapon. Yung Group 6, wala pa yung schedule sa ngayon kasi nasa gitna sila, napagitnaan sila nung pagbubunutan. So hindi naman ako ang nag ano nung bunutan.
Kung sino yung nabunot, di yun yung nalagay. Ngayon, Group 3 and Group 6 ng Group 3 ng pang-umaga, morning session, Group 3, wala pa kayong report. Kaya huwag kayo magtanong sa akin kung anong report ninyo dahil wala pa nga. Kung ano lang yung nakikita nyo dito sa schedule na yan, morning class, ito. O morning class muna ang kinakausap ko. Kung ano lang yung nakikita ninyo dyan, yan lang yun. Kung wala kayo, wala. So yun lang tayo. Ngayon, sa afternoon, ganun pa rin. Susundin lang ito, 724 ang unang magre-report sa LS4. 7, Group 7, Lesson 1. Group 2, Lesson 2. Group 4, Lesson 3. Common sense, ganun lang yan, sunod-sunod. Tapos ganun din, na-send ko na rin ang lesson sa inyo. Ito yung sa afternoon. Ngayon, sa LS5, tignan natin. 1, 3, 5. Yan din yun. Oh. Group 1, Group 3, Group 5. Lesson 1, Lesson 2, Lesson 3. Sunod-sunod kayo. Ngayon, yung Group 6, huwag na magtanong din. Kasi wala pa nga kayong report. Nasa gitna kasi kayo. So, hintay-hintay lang ng report ninyo. Sa next batch, kasi matuloy-tuloy itong reporting natin. Sa next batch ng reporting, makakasama na kayo dyan. So, hintayin nyo lang. Kaya ginawa ko na itong sequence. Kasi itong sequence ang magiging guide ko sa buong taon ng reporting ninyo. Hindi ako mawawala kasi nandyan yung sequence. Kung tumigil sa group 5, syempre ang kasunod na 3, 1, tapos 7 na ulit. So, magiging ganun tayo sa buong taon. Kaya may sequence. At itong report schedule, nilagay ko para makita ninyo na, ay, ako nasa gantong araw. Group na namin. Magpe-prepare na kami. Ngayon, dito may guidelines. Malinaw na tayo sa sequence at saka dyan sa schedule. Itong schedule na ito na Wednesday ay mababago. Ito ay malilipat na next week pa na Wednesday, hindi ngayong darating na October 18. Dahil sa darating na October 18, ulitin ko, Monday, learning strand yung ating pag-aaralan. Filipino, English, and then Math. Yun ang ating pag-aaralan. Kasi naiwan na yung ating discussion doon. Guidelines. Ito na. All groups will report in turn depending on the above sequence. Ibig sabihin lang naman ito, susundin natin itong sequence na ito. Yan. At saka itong nasa taas na ito. Yan dalawang yan. Kasi yan yung sequence. Yun lang naman ang sinasabi ng guidelines number 1 o guideline number 1. All groups will report in turn depending on the above sequence. Ngayon, sa number 2, 10 minutes. Nakikita nyo ba yan? Every group is given 10 minutes maximum to present the assigned lesson orally. Ibig sabihin, magsasalita kayo as a group, isa-isa, may kanya-kanyang part doon sa unahan. And then after 10 minutes, kung matapos nyo yung 10 minutes, wala na, i-stop na natin yan. Hindi na kayo magpapatuloy. Kasi bakit? 10 minutes lang ang binigay sa inyo para i-report ang lesson. Actually, maikli lang ang lesson. Madadali lang pating i-report. Kaya yung 10 minutes, baka hindi nyo pa talaga yan matapos. I guess, 5 to 7 minutes ay okay na. Pero kung umabot ng 10 minutes, sakto, okay lang. Basta yun yung limit natin. 10 minutes kapag magre-report. Ngayon, every group member must speak. Nandito. Magsasalita lahat ng group member. Kung 4 kayo, dapat 4 yung nakita kong nagsalita. Kung 5 kayo, 6, 7, walang ano doon, walang problema, magsasalita lahat. Hati-hatiin. O itong part na ito sa'yo, 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 para lang magka-eron lahat ng sasabihin. Kahit maliit lang na parte yan, go. Pero hanggat maaari, para maganda, pantay-pantay ang pagkakahati ng mga parts ng lesson. Kasi mahahati nyo naman yan eh. Makikita nyo na, ikaw dito sa unang part, ikaw ikalawang part, ikatlong part. Ako na dito sa mga part na ito. So, ganun. Ngayon, visual aid. Meron akong nilagay rito 3. PowerPoint, Manila paper, cartolina. So, yan yung mga visual aid na pwede nating gamitin. Ibahin ko nga yung kulay. Murahin ko lang ito. Mahirap kasi pag natabunan. Yan, PowerPoint, Manila paper, saka
Cartolina. So, yan yung tatlong main visual aid na nilagay ko. Kapag PowerPoint ang gagawin ninyo, syempre, laptop ang gamit ninyo. May TV naman tayo sa school. So, wala tayong magiging problema kapag PowerPoint. Gawa lang kayong PowerPoint, isaksak nyo yung laptop nyo doon sa dito sa TV, or ganito kung may PowerPoint kayo, isend sa akin, and then sabihin nyo sa akin, sir, ito po ang aming report, and then yung laptop ko na ang magpo-project. Hindi nyo kailangan magdalang ng sarili ninyong laptop. Isend sa akin yung PowerPoint kung nakagawa na ng PowerPoint, and then kung ano yung na-download ko na PowerPoint ninyo, yun ang ipe-present natin. Yun ang para sa PowerPoint. Ngayon, kung Manila paper naman kayo, sulat yan. I think mahirap ito. Kasi kung mahaba-haba yung lesson ninyo, tapos isusulat ninyo lahat, ilang Manila paper ang mauubos. Meron tayo sa room na Manila paper. Pwede ninyong gamitin yon. Cartolina, ganun din. Parang Manila paper lang din, isusulat nyo. I think ang pinakamadaling gawin is yung PowerPoint. Kailangan nyo lang ng isang laptop, and then kung hindi kayang dalhin yung laptop na yun sa school, isend lang sa akin yung PowerPoint presentation ng inyong lesson, and then yun na, ako magpe-present noon. Gamit lang ang laptop ko. Pero kayo pa rin ang pipindot, kayo pa rin ang magre-report. Wala ako doon sa unahan. Nandun ako sa likod, tinitignan kayo kung anong ginagawa ninyo sa harapan. And also, kung kaya, ay copies of edited, printed lesson. Yung binigay ko sa inyong lesson, mahaba yon. Na, ibig sabihin, lahat ng details nandoon. Sa printed lesson, pwede nang wala, pwedeng meron, pinaikli nyo na dapat yung lesson doon. Pinaikli yung lesson na hindi lahat nilagay doon. Hindi pinrint yung buong module. Pinaikli nyo lang, inedit nyo na. So ngayon, choose one visual aid to use. Isa lang. Kung PowerPoint, PowerPoint ka. Kung Manila paper ka, Manila paper ka. Kung Cartolina ka, Cartolina ka. Kung edited, printed lesson ka, edited, printed lesson ka lang. Pero I suggest, pinakamadali, PowerPoint. Ngayon, other instructions will be announced on Monday. Yun nga lang, ito nga, nawalan tayo ng pasok. Kaya ngayon ay nag-online, na lang ako, online orientation. Ngayon, may mga nagtatanong, sir, paano magre-report? Magsasend ako ng video galing YouTube kung paano magre-report. Panoorin ninyo at tignan ninyo kung paano sila nag-report. Naiintindihan? Magsasend ako ng sample video ng oral reporting. At ganun din ang gagawin ninyo kapag reporting ninyo. Tandaan ninyo, kapag nagre-report, sa classmate ang harap. Parang kapag nagdi-discuss ako, hindi naman ako nakatalikod sa inyo. Nakaharap ako sa inyo. Ito lang yung some reminders. Some reminders. Humarap sa tao. Huwag sa blackboard. O huwag sa PowerPoint palagi. Yung iba kasi yung nagre-report, lagi na lang nakaharap sa PowerPoint o nakaharap sa blackboard ng matagal. Kaya pag talikod niya, hindi niya na alam, nagkakagulo na yung nasa likuran niya. Lagi kayong humarap sa harapan, dun sa tao. Tapos tumingin din sa kanila. Hindi pwedeng, ang aming lesson ay ganito, ang aming lesson ay... Pero nakatingin ka sa malayo. Dapat nakatingin kayo dun sa pinagre-reportan ninyo. Saka, normal mahiya. Pero syempre, wag naman kayong papadala sa hiya ninyo. Nakakahiya talaga sa unahan. Merong tayong tinatawag na stage fright. Nakakatakot humarap, nakakatakot magsalita sa unahan. Pero you need to overcome those. Kasi bakit? Darating ang panahon na saan man kayo mapunta, magtatrabaho, mag-aaral, tatayo kayo sa harapan. Hindi kayo makakaiwas. So dito sa ating reporting is ma-exercise na natin yung pagtayo sa harapan at pagsasalita ng maayos. Yun lang naman ang some reminders, pero yun nga, panoorin ninyo yung video na isasend ko sa inyo kung paano magre-report sa ating klase. Hindi ako magiging mahigpit sa inyo, pero tandaan ninyo, baka mayroon kayong mga pagkakamali doon sa reporting, ay ko-correct natin yon kasi yun ang aking gagawin sa reporting. Kung mayroong mannerism sa unahan, kung may hindi dapat ginagawa sa unahan, i-check natin yun at itatama. Para rin sa inyo yun, hindi yun para sa akin.
Dahil pagdating ng panahon, kung sakali mga anumang gawin ninyo sa buhay, at least, pag nagsalita kayo sa harapan ng kahit sino mang tao, maayos kayong tingnan. Hindi kayo nakakairita. Hindi kayo nakakatawa, hindi kayo nakakapang-insultong tingnan. Maayos kayo, decente at professional. So yun ang titingnan natin sa reporting na ito. Yun lang, at sana naintindihan ninyo, at sana intindihin ninyo, at sana panoorin ninyo ang video kasi sayang ang aking laway kung hindi ninyo papanoorin. At ulitin ko, announcement, next meeting natin Wednesday, Monday schedule tayo. Kasi naiiwan yung ating Monday schedule. Umuusad tayo rito sa LS 4, 5, and 6. Pero yung LS 1, 1, and 3 natin naiiwan. Naiintindihan? So have a blessed day. Kung lalabas man kayo, ingat-ingat, and God bless you all. Bye-bye.